Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen, hello po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking kwento at gusto ko na rin pong humingi ng advice sa iyo. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Eri. Nagmula sa Laguna, 20 years old. Ito po ang aking kwento, Mama Colleen. May isang lalaki na dumating sa buhay ko, itago na lang natin sa pangalang Marco. Sobrang saya namin pareho na nagkakilala kami sa isa't isa. Nagpasya po kami na magsama, opo kaagad-agad, nung nalaman niya na nabuntis ako. 1 month pa lang po yung nasa sinapupunan ko. Kaya nga lamang Mama Colleen, matapos kaming magsama, sa kabila ng aking pagbubuntis, ang bilis po. Kung gaano kami kabilis nagsama ni Marco, ganun din po niya ako kabilis iniwan. Oh, no. Dahil po, iniwan ako na hindi na rin nagparamdam sa akin si Marco, na sobra pong nagpa-stress sa akin. Sa sobrang stress, sa sobrang depress ko, hindi ko maintindihan bakit nagawa ni Marco ito sa akin. Nakakalungkot dahil nung 5 months na po ang nasa sinapupunan ko, nakunan po ako. Nalaglag po ang bata na dinadala ko. Oh, no! Sinisisi ko si Marco sa nangyari. Sabi ko, kung hindi dahil sa pag-iwan niya sa akin, siguro buhay ang anak ko ngayon. Siguro makakapiling ko yung anak ko ngayon at masasaksihan ko pa yung paglaki ng anak ko. Noon nakunan ako, Mama Colleen, grabe po yung iyak ko. Gabi-gabi umiiyak ako, matutulog akong umiiyak, gigising ako na umiiyak, to the point na gusto ko na lang mamatay. Opo, gusto ko nang mamatay. Binala kong magpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti. Pero ayaw pa talaga siguro ni Lord dahil nahuli ako ng aking ina. Napagalitan ako, bakit daw kailangan magpakamatay? At umiyak din yung aking ina. At sa pag-iyak ng nanay ko, nadurog ang puso ko. At na-realize ko na mali ang gagawin ko. Fast forward, Mama Colleen, lumipas po ang 3 taon. Yung akala ko na namatay na yung puso ko, yung akala ko na hindi na muli magmamahal, muli po itong tumibok. Dahil may nakilala po ako sa katauhan naman po ni Evo. Nagsimula po kami bilang magkaibigan hanggang sa nagkapalagayan po kami ng loob. We started as friends. Niligawan niya po ako at hindi nagtagal pinakilala niya po ako sa magulang niya. Naging okay po ang lahat. Naging smooth ang lahat to the point na lahat ng nangyari in the past parang nabura, nawala, at parang isa na lang itong bangungot na ibinaon ko sa nakaraan. Hanggang sa biniyayaan po kami ng anak ni Evo. Ngayon po 2 months na akong nagdadalang tao
At oo, Mama Colleen, natuwa ulit ako na magkakaroon uli ako ng anak. Sobrang saya ko kasi akala ko wala nang pagkakataon na ako magbuntis. Pero eto, binigyan na naman ako. Mama Colleen, eto na naman. Yung akala ko na masaya na. Yung akala ko na wala nang problema. Matapos po ang aking kaarawan, mga ilang araw lang po ang lumipas. May nalaman ako na sobrang nasaktan ako sa aking nalaman. Iyak lang ako ng iyak dahil sinabi ng kapatid ko na niloloko daw ako ni Evo. Na habang nagsasama pala kami ni Evo, bumabalik at nagsasama pa rin pala sa iisang bubong yung kanyang unang babae na minahal niya ng lubos. Kaya pala may mga pagkakataon na hindi umuuwi si Evo, dahilan niya kailangan niyang matulog sa trabaho, dahil umuuwi pala siya sa unang babae niya. Nalaman ko na magkarelasyon pa rin sila. At etong revelasyon na to, sobrang nasaktan ako. Chinat ko yung babae. Nakiusap ako na hiwalayan niya na si Evo dahil buntis ako. Pero ayaw ng babae dahil siya raw ang nauna. Mama Colleen, may ibang account pala na ginagamit si Evo. Ibang pangalan sa FB at doon ko nalaman na kaya pala ganun ang ginagawa niya ay dahil eto na nga, nagsasama na silang dalawa. Nagtataka lang ako kasi bakit nagawa akong ipakilala ni Evo sa pamilya niya, sa mga magulang niya, kung ganyan na meron palang iba. Nagtataka ako na bakit parang tinotolerate nila yung anak nila sa kalokohan na ginagawa ni Evo. At eto nga, Mama Colleen, minsan kong nabuksan yung account ni Evo at minsan na rin ako nakarinig ng kwento sa ibang tao na ang totoo daw, hindi ako minahal ni Evo. Ginawa lang daw akong panakipbutas nito at nag-i-stay lang siya dahil nga may anak kami. Hanggang kinausap siya ng magulang ko at magulang niya. Tinanong ng magulang ko at magulang niya kung ano nga ba ang plano niya sa aming mag-ina. Pero ang sagot ni Evo, hindi niya alam. Naguguluhan daw siya. Bigyan daw muna siya ng panahon para makapag-isip dahil hindi niya rin talaga alam kung ano na ang tama. Mama Colleen, nung umuwi ako dito sa bahay, nag-chat po si Evo sa akin na ayaw na daw niya sa akin. At nag-chat po ang mama ko sa kanya kung buo na ba raw ang desisyon niya. At sabi niya, 4 weeks, babalik siya at kukunin niya ulit ako sa bahay ng magulang ko. At umaasa po yung magulang ko, pero ako, hindi ko alam kung aasa pa ba ako. Kasi paiba-iba po ang timpla ni Evo. Paiba-iba po ang mga sinasabi niya. Yung sasabihin niya na hindi na daw niya ako mahal. Pag i-chat siya ng mga magulang ko, babalikan daw ako, kukunin daw kaming mag-iina. Hindi ko alam. Naguguluhan po ako. Pero sa totoo lang, sobrang mahal ko si Evo. At naaawa ako sa anak namin. Naaawa ako na parang oo, natuloy man ang aking pagbubuntis, iniluwal ko man ang anak namin ni Evo.
Parang wala na namang ama. Ano ba ang dapat kong gawin? Gulong-gulo na po ako. Sana po ay tulungan niyo po ako na mabigyan ng advice. Muli, ako po si Eri ng Laguna. 20 years old. Sana po ay matulungan niyo ako. Salamat po. Hanggang dito na lang, Mama Colleen. If you're not the priority ng taong mahal mo, kung ganyan, na binabalikan niya pa yung ex niya, na dapat i-ekis na sa buhay niya, for me, just let go. Kasi mahirap nga naman na makipaglaban sa laban na wala kang laban. Mahirap yung ikaw na lang yung lumalaban mag-isa, pero siya sumurrender na. I know, kung mahal mo, ipaglaban mo, sabi nga nila. Pero kung yan ang magiging rason para lalo ka lang masaktan, kung yan lang din ang magiging rason para, alam mo yun, ibaba mo yung pagkatao mo dahil sa kanya, ibuhos mo ang lahat pero hindi pa rin sapat, I think for me, it is time for you to give up. Again, mahirap po ipagsiksikan ng sarili sa taong hindi ka gusto. Masasaktan ka lang ng paulit-ulit. Para ka lang dumadampot ng bato na paulit-ulit mo ring ipinupukpok sa ulo mo, nagdurugo na nga, tinotodo mo pa rin. Minsan kailangan nating irigalo sa sarili natin yung freedom. Freedom from pain, kalayaan para makahinga ka, kalayaan na mahalin mo naman ang sarili mo kasi sobra-sobra na yung pagmamahal mo sa kanya. Sa sobra na yun, again, hindi pa rin pala talaga sapat. Yun yung nakakalungkot eh. 'Di ba? Yung parang ibinigay mo na nga yung lahat eh, pero bakit ganun pa rin yung iginaganti sa'yo? Yun yung nakakalungkot na parang you did your best, but your best ay hindi pa pala enough. Oh, no. Ganun pala talaga magmahal, no? Minsan, kahit ibigay mo yung todo mo, kung ayaw talaga ng tao, wala tayong magagawa. Kundi mahalin mo muna ang sarili mo this time. Kasi nagawa mo na yung para talaga sa kanya. Mahirap din naman mahirap din na magmakaawa ka, na balikan ka ng isang tao. Magmakaawa ka, gagamitin mo yung mga bata as weapon para sakali balikan ka niya. Mas mahirap yun. Kasi babalik lang siya, hindi dahil mahal ka niya. Babalik lang siya dahil nakokonsensya siya at dahil naaawa siya. Hindi ba mas magandang babalikan ka ng tao dahil numero uno, ang rason ay mahal ka niya? So ang akin lang, sige magmakaawa ka. If that will give you peace of mind at tingin mo that will be your last resort, baka sakali balikan ka ng tao, sige magmakaawa ka. Pero sana, bigyan mo rin ng tuldok kung hanggang saan ka lang magmamakaawa. Kasi again, kung talagang mahal ka ng isang tao, hindi mo kailangang magmakaawa. Kusa yang babalik sa'yo na hindi mo na kailangang magsayang ng iyong luha. Alright? So, yun lang. Eri, I know masakit. This time, mawawala ng ama yung anak mo kung sakasakali. This time, nakahanap ka ng akala mo forever na pero tama ka, akala mo lang pala. Oh, no. This time, akala mo ikaw na yung mahal pero may mahal pa palang iba. Oh, no. This time, may mga revelasyon na ginamit ka lang pala, panakip butas, ang sakit-sakit. Oh, no. Ang pinakamasakit na pakiramdam, yung makatagpo ka ng isang tao na sabi niya mahal ka niya, then malalaman mo panakip butas ka lang pala, ang sakit po nun. Umasa ka eh.
Di ba umasa ka na totoo siya, umasa ka na ikaw talaga yung mahal niya, and then malalaman-laman mo, panakip butas ka lang pala, ang sakit nun. And you don't deserve that. Hindi mo deserve maging temporary. Hindi mo deserve na pansamantalang fill in sa kung ano man yung kulang sa taong yan. You deserve to be number one. You deserve to be the priority. Ngayon, huwag kang magsettle na temporary ka lang. Huwag kang magsettle na panakip butas ka lang. Because you deserve the best. You deserve to be loved. You deserved na walang karibal. At you deserved na hindi saktan dahil totoo kang nagmahal. So let go. Pray. Huwag mo nang tatangkain na magpakamatay kundi tsetsenilasin kita dyan. Huwag mo na tatangkain magbigti kundi bibigtiin kita dyan. Hoy, walang ganon! Gipatawa lang kita, day, kasi wag talaga, B. No. It's a no. Ang bigay ng Diyos na buhay sa atin, ibinigay ito. Wala kang karapatan na ikaw ang tumapos. Ang may karapatan lang ay ang nasa itaas. Isipin mo, pag nagpakamatay ka, paano naman ang anak mo? Tandaan mo, yung lalaki lang ang pwedeng mawala sa'yo. Pero yung anak mo, wala na nga yung tatay niya, pati ba naman ikaw mawawala? Paano na yung anak mo? So yun na lang ang isipin mo. Hindi ka man blessed with lalaki na makasama mo siya habang buhay. Hindi ka man sinuwerte sa mga lalaking nakakasama mo. You are still blessed, you are still lucky because you have your child na magbibigay sa iyo ng tunay, unconditional na pagmamahal. Iparamdam mo lang sa anak mo kung gaano mo siya kamahal. Kahit hindi kumpleto ang buhay niya, minus father, pwede pa rin maging kumpleto yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng 100% mo sa bata. Okay? So, kung ganun ang desisyon ni boy, urong-sulong ka, bakit ka ganyan? Pag ikaw ang kausap, ayaw niya na, pero pag magulang mo, yung bahag. Diba, parang ano lang yan eh. Pag ikaw ang kausap, ayaw ko na talaga. Pag yung nanay na, parang natatakot. Baka shotgun. Baka may salita kasi yung magulang mo na, pag hindi mo binalikan yung anak ko, shotgun ka namin. Hayaan mo na. Ang panghawakan mo na lang yung sinasabi niya sa'yo. Sabihin mo na lang sa mga magulang mo, wag na po kayo makialam. Sinabi na po kasi sa akin ni Evo na ayaw na talaga niya. And okay lang po ako. Ayoko na rin pong ipagsiksikan ng sarili ko sa taong hindi ako mahal. Napapagod na rin ako na makipaglaban sa laban na wala akong laban. Kaya go, surrender. Surrender muna yang lalaking yan doon sa una niya. Kung gusto nila magsama silang dalawa. Without bitterness, bebe ko ha. Mama Colleen. Walang bitterness. Hayaan mo na siya doon. Kung yun talaga yung gusto niya, yung una. Surrender your pain. Huwag ka mag-alala. That pain, papalitan din ng saya. At sino ang papalit nun? Ang anak mo, wala nang iba pa. Kaya mahigpit na yakap, Eri. Kaya mo yan. Akala mo lang hindi mo kaya, tama ka, akala mo lang yun. Kasi si Mama Colleen, naniniwala na kaya mo yan. Yakapin mo ang anak mo. Yan ang kunan mo ng lakas. Yan ang kunan mo ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Ka-winner yan po ang kwento ni Eri. 20 years old, you're still young. There's more to life. Yan po ang kwento niya dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Speak from your heart. Ano ang masasabi mo kay Eri? Ikaw naman ang bibida sa aking pagbabalik dito sa 91.5 Win Radio! Magkisaw-saw lang po 0977-7915
or mag-voice message, i-chat mo ako sa DJ Mama Colleen, makikita mo yung mikropono na icon. Kapag nakita mo yun, i-record mo yung boses mo, dapat walang maingay sa paligid. Oo. Nagtago ka sa cabinet. Again, sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen. Now